Papurihan natin ang ating Diyos! Amen. Magandang umaga sa ating Diyos. Good morning, Lord. And happy Father's Day to our Heavenly Father. At ating pong batiin din, no? Meron na po ba tayong mga katatayan na nandito? O yung ating mga ama, kung nasa bahay man sila? Happy Father's Day po to all tatays, dads, mga papa, at Father Earth, our earthly fathers. Happy Father's Day din po sa inyo. So ngayon, no, we celebrate these people who are important in our lives. And syempre, above all, di ba, our Heavenly Father. Amen po ba? Papupurihan natin ang ating Diyos Ama. Tayo po ay tumayo. Again, in honor po of Father's Day. No? Hindi lang po ang earthly fathers natin ang sineselebrate natin. Siyempre, first and foremost, we give praise, we give glory to our God in heaven. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Tayo po ay dadako sa presensya ng ating Diyos, no? So, bago po natin pasukin ang kanyang presensya, I want all of us to pray silently, examine our hearts, i-check po natin ang ating mga isip, mga puso, sa ating pagpasok sa presensya ng ating Diyos Ama, ng ating nag-iisang Panginoon. Tayo po ay aminin natin ang ating mga kasalanan, tayo ay magpuri, magpasalamat, para walang hadlang sa buong araw na to. Gusto po ba natin yon? Amen? Amen! Kaya tayo po ay mag-examine ang ating sarili ngayon as we sing this song. We will be entering the presence of God right now. Hallelujah. As I come into your presence, past the gates of praise, to your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, once again we will sing. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Once again we sing as we come. As we come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome, Lord. You are awesome in this place, mighty God. We sing, you are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives
raise our hands to you, Lord. As we enter your presence, we will sing praises to you, O Lord. Hallelujah. And we will rejoice, O Lord. We'll sing praises to you, O God. Thank you so much, Lord, for this day. As we enter your presence, Lord, we will praise, we will sing, and we will rejoice. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. Yes, we will rejoice. For this is the day the Lord has made. Hallelujah! Amen. Church, come on, let's clap our hands to our God. Hallelujah! We will sing, because this is the day the Lord has made. Amen! Amen. Oh, 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 sing to the Lord. Oh, oh, this is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, sing to our God. Oh, this is the day. This is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Oh, oh, this is the day, and this is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. 'Cause there's this supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. So my heart will sing. You
is the day you made. You made with your love. That is all encompassing and everlasting. Thank you, Lord. Let's clap our hands to the Lord. We will sing for His love. Your light is over me, flooding over me. The night is lifted, heaven over me, flooding over me. I can't contain it. My cup overflows. Sing, my cup overflows because of you, Lord. My cup overflows. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. Hallelujah, Lord. Your light and love is over us. Your light is over me, flooding over me. The night is lifted, heaven over me, heaven over me, flooding over me. I can't contain it. My cup overflows. Thank you, Lord, dahil pinupuno mo kami. My cup overflows. Sing, thank you, Lord. And praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. We sing, praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. Thank you, Lord, for your love. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything you've done. Brought the sun shining, turned the dark to day, made the shadows flee away. You opened up my eyes, Lord. Open up my eyes to a new and living way. The dawning of a brand new day. Praise the Lord with all my heart. Praise the Lord. Praise Him. Hallelujah. For He has done great things. His banner over me is love, His love. Thank you for your love, Lord. Banner over me is love, His love. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. Thank you, Lord. Dahil binabalot mo kami ng aming ng pag-ibig mo, Lord God. Hallelujah.
Thank you. Thank you so much, Father. Yes, hallelujah. We shout your praise, O Lord, right now. Hallelujah. You are holy, O Father, and all the heavens and the earth will praise you because you are worthy of praise. So hallelujah, Jesus. And this church is yours, Panginoon. Kaya kami rin ay magpupuri at magpapasalamat dahil ito ang nararapat para sa iyo. So we will sing, O Lord, of your holiness and greatness. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, Lord. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout the praise of the Lord. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Once again we sing, holy is the Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Give glory to our God.
Lord, that we have experienced in our life. And for that, we praise you, O Lord. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. For all my days, I've been held in your hand. From the moment I wake up, from the moment that I wake up, until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's declare all our lives. All my life you have been faithful. Sing of God's faithfulness, church. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice, Lord. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you've been good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
sing hallelujah to your goodness, Lord. Declare what God has done for you in your life. Oh, thank you, Lord, for giving me life. Thank you for the strength, oh Lord. Hallelujah. Thank you for the salvation. Salamat, oh Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo. Thank you, Lord, sa pagpapatawad mo. Thank you for your love. Thank you for your blessings, oh Lord. Thank you because you are faithful in our life. Hallelujah. Let's declare what God has done for us. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, thank you. We praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Because you are worthy of all praise. Dakila ka, mabuti ka, O Diyos. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Oh, your goodness is running after. Thank you, Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Give every praise to God. Your goodness is running after. It's running after. Every praise is to you, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, we give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. So my life you have been faithful. Yes, oh Lord, you are faithful, oh God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, oh Lord, all my life you have been faithful. Yes, we praise you, oh hallelujah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, oh Lord. O Panginoon, pinupuri ka namin. Dahil sabi nga sa mga awitin na to, and even from our personal experience, Lord, and even written in the Bible, we know, Lord, that you are good, that you are great, that you are an amazing Father with a huge love for us. For you so loved the world that you gave your Son for us. Thank you, O Father, sa mga biyaya mo, sa paglikha sa amin, sa pagbibigay ng buhay at kalakasan, sa pagmamahal mo, sa pagbibigay kay Jesus upang kami ay maligtas. Thank you, Lord. We praise you, Lord, for all that you have done for us.
Kaya ngayon, Lord, here in your presence, kami nagpapakumbaba, O Panginoon, and we declare your glory alone. Hallelujah. We declare your victory alone, Panginoon. Your praise alone. Hallelujah. Ikaw nawa ang makita sa aming mga buhay, sa bawat parte ng aming program today, and even in our celebration today. Ikaw ang maging sentro, O Panginoon. And even not just today, Lord, mula sa simula hanggang sa aming pag-uwi, at ang buong buhay, buong linggo, buong buwan namin, Panginoon, ay mapuno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo, Lord. Because you really deserve all the praise. Di man namin maibalik, O Lord God, lahat ng binigay mo sa amin. Tinataas namin lahat na makakaya namin ngayon, Lord God. You deserve our entire heart, our entire praise, O Panginoon. We declare your goodness, your victory in this day and for the rest of our life. Tulungan niyo kami na ang mga salitang maririnig namin ay isa puso namin. Ang bawat sasabihin at aawitin namin, O Lord God, ay for your glory alone. Thank you so much, Lord. And we give you back the glory and honor and praise in the mighty name of your Son, Jesus Christ. We say, Amen! Tayo pumalakpak sa ating Diyos. Hallelujah! Let's give Him the highest praise! Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga tatay. Mga ka-UFM, binabati ko tayong, batiin nyo yung isa't isa. Sabay gano'n. Siyempre, yung mga hindi natin nakasama, yung mga hindi natin kasama ngayon, yung mga tatay ng mga nasa abroad. Ayan. Meron pa ba tayong naka-live pa ba tayo? Yun, dating makakaabot sa kanila yan. Amen. Tsaka doon sa mga sa mga single moms na umaako ng responsibilidad ng parang natay, di ba? Nanay, tatay. Yan. Although syempre para sa mga fathers yung ngayon. Sama na rin sila. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Tayo po ba'y handa na para makinig sa salita ng Panginoon? Amen? Hallelujah. So, yan. Kailangan parangalan natin yung mga tatay. Yun, Sabi ko nga kay Pastor, Pastor, di dapat ako, dapat iba. Kasi tatay, Dapat anak o kaya nanay. Anyway, masunurin tayo. Yan. So, ating parangalan yung mga yung mga great fathers, yan. Lalong-lalo na yung mga tatay na God-fearing, yung mga godly father. Amen po ba? Although, syempre, yung mga wala namang perfectong tatay. Amen. Meron po ba? Si Mr. Perfecto. Yung perfecto pangalan, yun lang ang perfecto. Pero yung ugali, hindi pa rin. Amen. So, bago natin parangalan yung mga tatay, alam ko may mga pinrepare tayo lahat dyan So, dapat tunghayan muna natin kung ano yung mga attributes, yung mga katangian ng isang godly father. Siyempre, meron lang tayong heavenly father above there. Pero, yun yung ini-emulate natin ng mga tatay, pinapamarisa natin, di ba? Heavenly Father, tsaka si Christ, our Lord. Amen. So, let us pray sa umagang ito. Father God, maraming po salamat sa umagang ito, O Lord, once again. Gamitin mo yung lingkod upang dalhin ang iyong mensahe. Hindi lang po sa mga tatay, kundi sa buong pamilya, O God. Hallelujah. To honor yung mga ama na sumusunod, umo-obey, at higit sa lahat ay godly, O God. Hallelujah. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ulit, Panginoon. Amen.
Sino yung mga naka-ready na dyan mamaya? Magla-lunch, magdi-dinner. Taas ang kamay. Wala? Meron. So, yung iba magdi-dinner kasi may life class pa tayo mamaya eh. Amen. So, bago natin parangalan yung mga tatay, ito muna. Titignan ko muna kung pasado tayo. Pasado ba tayo do sa 6? 6 lang yung ano natin. 6 attributes of a godly father. Yan. 6 attributes of a godly father. Ilan ba yung kailangan pasado? 4 ba o ano? 4 o 3? So, dapat meron lahat. Parang ako, bagsak ako doon sa iba eh. So, meron na po ba tayo dyan yung ating presentation? Kakaroon pa yata ng So, yan. So, meron tayong 6 na attributes. Hopefully, makapasa tayo. Mga tatay. Amen. In Proverbs 14:26, sabi ron, whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children, it will be a refuge. Yan. Whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children, it will be a refuge. So, ikaw na yon. So, kung kung ang katangian ng ama mo, kung ang tatay o nilalang ay meron takot sa Diyos, kapag di ba? Kapag nandun ka sa lambong o you are undercover, you have a secure fortress. Yung mga anak mo rin, yung tinatangkilik, meron silang refuge na pupuntahan. Amen. Sa sandali ng pangangailangan, sa sandali ng gipit, yun ang secure na pupuntahan. Amen. Parang gano'n hinahalin tulad yung isang nilalang, lalo-lalo na isang ama na may takot sa Diyos. Amen po ba? So, unang-una dapat meron tayong takot sa Diyos. Amen. And kapag doon lahat nagsisimula the fear of the Lord. Doon sa fear of the Lord, nagsisimula ang lahat. Kumbaga, yung banal na respeto at takot sa Panginoon. Amen? Without it, wala lahat. Amen? Kasi, when you have fear of the Lord, nagsisimula lahat. Makikinig ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya, mag-aaral ka ng Kanyang salita. It begins lahat. Amen? So, unang-una dapat, when we seek the Lord, nandun nagsisimula ang lahat. Amen? So, mga tatay, marami mga tatay, lalong-lalo na yung hindi natin kasama ngayon. Amen? Na hanggang sa ngayon, hindi pa sila, wala pang fear. Wala pang fear. Baliwala lang. Amen? Pero tatay sila eh. Sabi ng mga kahit anong mangyari, tatay pa rin kita. Amen. So sa mga anak na ang ama ay, kumbaga, nandun pa. Kumbaga sa Israelites, nasa wilderness. Tayo ng mga nandito, ipag-pray natin sila na hipuin ang puso nila ng Panginoon at ma-draw na yan. Yun naman ang aim natin lahat, di ba? Kung kami na nandito na, mga ama na meron ng takot na sumusunod na sa Panginoon, ganun din sa lahat ng mga fathers out there na hindi pa sumusunod sa Panginoon. Our prayer ay in due time, madraw sila, di ba? Kaya tayo nandito, yun ang purpose natin. Amen? Para, ma-draw. Parang ganun yun di ba? Love God and love people. So, yun. Na-segue doon sa G12. Masyado tayo, mahal na mahal natin yung G12 Amen. So, nagsisimula sa lahat. So, we seek the Lord kasi yung presensya niya, yun yung pinakamahalaga sa lahat.
Lahat man ng pagpapala, lahat man ng pangako, hindi natin makuha. But if we have the Lord, if we fear the Lord, secure po tayo. Amen po ba? Amen. So unahin po natin yon para tayo maging sa mga mababasa natin sa Bible, yung mga great people, great men of God, ang unang-unang na sumpungan nila ay ang presensya ng Panginoon. Fear the Lord. Ang sabi sa Proverbs, whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children, it will be a refuge. So umagang ito, meron yung i-spell natin, i-acronym natin yung Father, di ba? F-A-T-H-E-R. So, yun yung gagamitin natin to describe kung ano yung mga attributes of a father. Simulan natin sa letter F. Yan. Letter F. Fathers, especially the F in the father stands for naglalagyo ating The F in the father stands for faithful. Yan. Nauna na yun, no? So, yan. Faithful. Yan. In Psalm 103 verse 13, as a father has a compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. So, sabi ko nga kanina, fear the Lord. So, gayon din. As a father has compassion on his children, tayo mga ama, may compassion tayo sa ating mga anak. Gayon din ang Panginoon, may compassion to those who fear Him. So, dapat yung natay na nag-fear sa Lord, gayon na rin yung compassion ng Panginoon sa atin. Amen? So, in comparison doon sa So, ang tatay raw, unang-una, dapat maging faithful father. Amen? Faithful po ba tayo, mga ama? Amen! Dapat malakas. Amen! Parang sa ilong lumalabas. Dapat malakas, resounding amen. Yun. Because yun ang aim natin dito. So faithful. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, meron tayong mga matutunghayang mga model sa Bible. Napakarami. Although nag-fail sila, pero dahil nandoon yung kanilang pagiging faithful sa Diyos, naka-recover pa rin. At pinagpala pa rin sila. Amen. And one of the notable na faithful doon, sino? Si Joshua. Yan. Diba? Si Joshua. Hanggang sa huling sandali, ang sabi nga niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. And ang buong tagasunod niya, ang buong Israelites, ay nagsabi rin ng resounding, Amen. Sabi niya. Kasi siya, buong faithful siya. So, hindi lang yung kanyang pamilya, kundi yung buong lahi ng Israelites ay masunurin sa Panginoon. Sapagkat si Joshua sa pangunguna niya, siya ay isang faithful man of God. Amen. So, harinawa tayo po. Tayo mga ama. At saka yung mga natay dyan. Sino yung mga natay dyan? Huwag na taas ang kamay. Amen. So, umaako ng responsibilidad ng natay. Kasi marami kaming kilala rin ganyan eh. Amen. So, mabigat. Mabigat yung responsibilidad ng pagiging ama. But, magiging madali ito kung mananatili tayong faithful sa Panginoon. Amen po ba? So, sa mga anak na nandito, ipanalangin po natin kasi ilan lang. Taas ang kamay ng mga nandito, parents, mga tatay. Taas ang kamay nyo, kayo mahiya. So, wala pa tayong 50% ng mga nanay. Di ba? Mas marami mga nanay. So, yung mga anak tsaka mga asawa na nandito, ipanalangin po natin yung ating mga partners, yung mga asawa na wala dito. Na, yun, kahit medyo makulit pa sila ngayon, ang pangako ng Panginoon, di ba? Kung tayo ay mananatiling faithful, di ba? Hindi naman maiksi ang kanyang kamay upang abutin yung mga pinananalangin natin. Amen? And in due time, makakasama po natin sila. Amen? Yun din yung aming mga panalangin bilang mga UFM. Di ba, Kuya Tony?
Para mas marami na yung ano namin. Pag nag-fellowship kami, marami na rin. Pagka kasi kami nag-o-online, pag nagpe-fellowship kami, usually, 6 hanggang marami na po yung 8. Amen. Yung regular sa UFM. Amen. Pag yung mga special, yan, dumadami. Dumadami. Mga special fellowship namin. Pero usually po, pag yung mga regular yun, 5, 6, hanggang 8. So how na gusto namin, no? Na mas marami. Kung pwede nga lang hilahin sila lahat. Kaya lang, ilan lang yung kamay natin, di ba? Amen. So, yan. Being faithful. Amen po ba? Faithful na mga ama. Pangalawa, letter A. Ang mga ama na, ano raw yung A? A in the Father stands for action. Yan. People of action. In 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and truth. Ayan. Ang mga ama raw, yung mga mapagpalang ama, ay people of action. Amen. Kapag ka sinabing, pupunta ako dyan, anak, pupunta talaga. So, nangingiti no? Hindi tayo magpapromise tapos hindi natin gagawin. Amen. We are man of action. Amen po ba, mga tatay? Pasado pa rin ba? Ano yung una? Faithful. Ngayon, action. Man of action. Yan. People of action. Kailangan gumagawa. Huwag po tayong idle. Amen po ba? Hallelujah. Parang sumasablay na. Pasado pa ba? Pasado pa? Pasado. Yan. Lakas na loob. Yan ang gusto ko sa mga UFM. Pasado. Amen. Pasadong pasado. Faithful and man of action. Yan. Sabi nga, wag lang daw words. Wag tayo magmahal sa words lang. How much more dapat sa action? Action speaks louder than words. Amen. Kapag pinapakita natin na mahal natin ang ating mga anak, ang ating asawa, yan. Anong mangyayari? Everything follows. Yan. Ang mga anak natin magiging masaya, lalo-lalo na ang ating mga asawa. Amen? People of action. Amen. Hallelujah. Mabilis lang to, parang tayong live class lang. Ilang minutes ba? Wala ba mag-admin dyan? No? Admin mag-ano. Amen. So, faithful and man of action. Ulitin natin. Sabi ron sa 1 John 3:18, mga anak, dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and truth. Actions and truth. Sapat katotohanan. Amen po ba? So, yung action din natin, not only action, but positive action dahil truth daw. Amen? Meron naman kasi mga mga ama, gawa nga ng gawa, pero in the end, hindi pala tama yung ginagawa. Amen? Huwag natin sundin yun, mga anak. Ganun no? Although sabi ko nga, kahit ano mangyari, ama natin sila. But dapat ang ginaganap ng ating mga ama ay tamang aksyon dahil ito yung katotohanan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pag sinabi natin, gagawin natin to sapagkat ito ay naayon sa salita ng Diyos. Amen. Faithful and man of action. Amen. Hindi tayo ideal Ito talaga yung totoo. Amen. Ito nasusulat Sabay ganun. Huwag tayong, hindi natin pwede kontrahin. Amen. So kung sumasablay na tayo, 2 pa lang. So, faithful, tsaka man of action. Amen. Very basic po tayo ngayon. Very light. Letter T. Meron na tayong FAT. F-A-T. So, the T naman in Father stands for, ito maganda, teacher. Teacher daw. Napakahirap nito, no? Lalo na pag ituturo mo, yan? Math, science.
Pag nagtanong yung anak no, ang tinatanong lalo na pag yung medyo mataas na. Hindi, okay lang addition eh. Paano pag yung mga algebra na, geometry, physics, nako. Sasabihin, nung kapanahon na namin, pinapasolve na yan. Hanggang ngayon, pinapasolve pa rin. Amen. So, fathers, the T in father stands for teacher. In Psalm 32 verse 8, sabi ron, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ayan, ganda, no? Good fathers are good teachers. Amen. Kaya yung sinabing I'm watching you. Nandito pala yun, nasa Bible pala yun. Nakasabi ron, I will counsel you with my loving eye on you. I have my eyes on you. Pero loving eye. Amen. So, teacher, nagtuturo po tayo. At ang itinuturo natin, syempre, the way of the Lord. Amen. Hindi yung the way of the world. Kasi yung the way of the world leads to destruction, di ba? But the way of the Lord leads to life. Amen? Amen po ba? So, mga tatay, pasado pa rin po ba tayo? Kasi hindi tayo mapipin mamaya, hindi tayo mabibigyan ng parangal kung pagbagsak. Amen. Pasado pa rin? Isa na lang. Pasado pa rin po ba? Amen. Yes. Hindi ko kayo pinipilit, pero dapat. Amen. Para kay Lord. Hallelujah. Teacher. Sa akin din ganyan yung sa tatay ko nun. Usually kasi, ang nagtuturo, mga nanay. Amen. Di ba, pangkaraniwan? Sino ba yung tatay na nagtuturo? Sige nga, taas ang kamay. Hindi raw. Yung mga nanay, hindi daw nagtuturo eh. Bagsak na tayo, mga ama. Usually kasi nga, sa tradisyon natin, ang nagtuturo, mga nanay. Kasi yung mga tatay, di ba, nasa hanap buhay. Amen? Palusot no? Pero kailangan daw magturo tayo yun. Kaya dapat, kasi teacher kaya dapat yung nagka-counsel in the way yung mga anak natin should go. Amen. So, kasama sa tungkulin natin yon. Amen? So, kapag nahihirapan na si nanay, andyan si tatay. Pwede ba? Pwede po ba? Wow! Amen. Nagtuturo. Yun, meron na. Nag-ano na ron. Tumatama na. Amen. So, ako mapalad kasi yung una kong dalawang anak. Bihira magpaturo Ang gagaling Yun yung pangatlo, yun lang. Kailangan talagang turuan. Amen? Hindi kasi lang. Kailangan lang talaga hubugin. Di ba sabi nga, hubugin natin habang malambot pa. Kasi kapag yung, di ba, makunat na, matigas na, mahirap nang hutukin. Amen. So yun yung nabanggit ko nung nakaraan yung ano ba yun? 414 window. Alam niyo po yun? Yung 414 window, yun yung age na conducive pa para turuan yung mga bata. Amen? From the age of 4 hanggang 14. 414 window. Kasi syempre yung toddlers pa, di pa naman natin masyado tuturuan yun, di ba? Yung 414 window, yun daw yung age na na parang sila, mga foam, sponge. Absorb yan. Kapag nalampasan natin yung age na yun, pag dumating na ng 15, pero meron namang iba, 15, 16, 17, at hindi natin naituro yung talagang dapat na mga basic, ang hirap mong maghabol. Tama po ba? Na-experience na po ba natin yan? Napakahirap na pong maghabol. Kaya pag yung nag-teenager na mga 16, 17, at nga sa kanyo palang i-start na turuan, medyo huli na. Amen? Mahirap na pong maghabol. So yung mga bata pa, yun,
samantalahin niyo yung age na yun, yung golden years ng learning. At lalong-lalo na mga tatay, yun, take part in teaching. Amen. The 414 window, yun So, even sa sa atin, sa Word of God, simulan po natin doon, the 414 window. Kasi siyempre, mga toddlers, hindi pa naman nila masyado naiintindihan yun. But when we disciple them, lalo na yung our children, from the age of 4 hanggang 14, we will reap yung harvest doon sa ating mga anak. Amen? Amen po ba? So, hindi lang sa tatay yun, pati sa mga nanay. Amen? So, sa mga upcoming, yan yung mga youth. Kasi kami, lampas na ako dun lampas na. So, yan. Tsaka usually yung mga anak, yung mga pinapangaral namin sa inyo na hindi nyo inintindi, yan. Kapag kayo na rin naging magulang, nalalaman nyo po yan. Sabihin nyo, tama pala sila. Amen. Amen. So, teacher, faithful, man of action, and teacher. So, ang dami natin palang dami pala nating kailangan gawin. Sana, H na. Sa H. The H in the Father stands for, kanina, refuge, yung fear of the Lord. Ito naman, hope. Nagbibigay raw tayo ng pag-asa. In Psalm 94:19, when doubts filled my mind, your comfort gave me renewed hope and cheer. Pagkaraw when you're down and troubled, and you need a helping hand. Kinantahan, and nothing is going right. Pagka ganyan yung kinakanta sa inyo ng anak nyo, dapat nandyan tayo, di ba mga tatay? Hindi lang si nanay, dapat nandyan din si tatay. Amen po ba? Dahil ang good na ama gives hope to their families. Amen. Nagbibigay daw ng pag-asa. Amen. Wag natin invoke na sometimes may mga emotional na issues ang mga bata. Amen. Wag natin i-invoke. Ako ito, sa akin din mismo. Kasi bilang ama, hindi, ganito gawin mo. Di ba? Ganun. Usually ganun yung mga, hindi katulad ng mga nanay na na madaling mabagbag yung puso, di ba? Nagigibin. Except do sa mga disiplinarya na nanay. Yung mga tatay, minsan medyo matigas Pero sometimes we have, kailangan din nating magpalambot ng puso at para makapasok dun sa hinaing ng ating mga anak. Amen po ba? Huwag masyadong matigas. Amen? Amen po ba? Yan. Kasi kapag sinobrahan po natin we have standards, mga tatay, we have standards, and sometimes we are very strict, di ba? But sometimes, yung mga bata, kapag masyado nating ini-invoke yung pagiging ama natin at hindi tayo nagiging flexible, nagkakaroon ng na ang reaction minsan na nagre-rebel. Amen. Which is wrong naman, di ba? But hindi natin hindi natin may penetrate yung kanilang mga heart kung masyado tayong strict. Amen. Dapat from time to time nagiging flexible tayo, and sometimes we have to give hope. Amen. We have to offer. Pag wala na silang mapuntahan, nandyan si tatay. Amen. Kasi una-una, nandyan pa si nanay Di ba? Sabi ko nga, tradition natin, si nanay. But there are times, kailangan nila yung fathers. Amen. And instead of, invoking yung pagiging tatay, nagiging minsan nagkakaroon pa ng conflict. So instead dapat, compassion. Amen. Amen po ba? Wala na.
kalahati na lang yung amen. Kalahati na lang. Kasi mga senior na yung mga kasama ko eh. hindi na applicable. Wala na mga teenager. Amen. So yun, sa mga medyo bata-bata ha, by experience. Amen. We should offer them hope. Kapag kayo wala na silang mapupuntahan, ito ako. Parang ang Panginoon. Open arms. Amen. Amen po ba? Yun. Good fathers ay nag-o-offer ng hope to their families. Amen. Hallelujah. Hindi sobrang tigas, ano yan? Faithful, man of action, teacher, offers hope. Letter E na. Letter E. The letter E in the Father stands for example. Yan. Ang pinaka-greatest example natin, of course, si Jesus Christ. Amen. Bilang ating Panginoon na tagapagligtas. And ine-emulate natin siya. In Titus 2:7, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, show seriousness. Amen? So, kung kailangan maging serious, kailangan mo rin maging serious. Kanina sabi ko, kailangan maging compassionate kasi hope yung inano natin. So, kailangan natin gawin yun. Ngayon, kailangan nating maging good example. Amen? So, marami sa ating mga tatay na kinalakihan, gaya na sa akin din. Siyempre, nakikita ko yung di ba, ano ba yung kasabihan? Ang isang mali ay nagiging tama kapag ginagawa ng matanda. Amen? Amen po ba? Kasi halimbawa, yung mga kabataan, yung sa sigarilyo, di ba? Bili ka ng sigarilyo, sindihan mo na rin. Amen, di ba? E di syempre, yung bata maliit, okay naman pala manigarilyo, di ba? Kasi si Airpat, ganun din, di ba? So, kaya sabi ko nga, mabigat yung sa atin kasi nakasumpong na tayo ng katotohanan. Amen po ba? Medyo mabigat yung standards natin kasi dapat we should give them good example. True example. Amen. Makikita kasi nila yan eh. Amen. So, lalong-lalo na kami na nandito, di ba? Mga leaders. Napakabigat. Di na makapag-amen. Amen. So, parang bumababa na yung parang lumiliit. Hindi na makalusot, parang butas na ng... Kuya Robert, parang butas na ng karayom yan. Amen. Ilan na? Example. Good example. Hindi lang basta positive dapat. Amen. Kasi, sabi ko nga, yung actions, di ba, yung nakikita nilang ginagawa, speaks louder doon yung mga tinuturo nating di ba? Yung example na pinapakita ay nagiging huwaran, di ba? Nagiging modelo tayo, di ba? Sa ating mga anak. Amen? And kapag yung sinasabi natin ay taliwas doon sa ginagawa natin, magkakaroon ng confusion. Amen po ba? And makikita natin yan kapag lumalaki na sila. Yung bata pa, kayang-kaya pa natin kontrolin eh. Pero pag lumalaki na yung mga yan, yun na, nagkakaroon na ng conflict. Kasi sasabihin, ginagawa mo rin naman yun eh. Di ba? Di ba? Saway ka ng saway. Marunong na sumagot. Pagka malalaki na, marunong na sumagot eh. Kapag bata pa, hindi pa masyado eh. Kapag malalaki na. Amen. So, yun daw. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness. Yan, ang mabuting ama raw, lalo-lalo na mga Diyos na Ama, sets positive examples. Amen? Yan. Kaya pa, kaya? Isa na lang, na lang. Yan. Good fathers
Ayan. The R in the Father stands for being reliable. Yun. Reliable daw. Talagang naipasok, ano? Tama, pasok. Father. F-A-T-H-E-R. Reliable. Reliable po ba tayo? Maaasahan po ba tayo? Amen! Mga tatay, reliable. So, sabi ko nga kanina, napakaganda doon, napakagandang sundan si di ba? Si Joshua. Yung sinabi niyang, "As for me and my house, we will serve the Lord." So kahit saan ka makarating, yan. Kahit saang lupalop ka idalhin ng Panginoon, kapag ka ito yung pinangahawakan mo, you will be reliable to your household. Amen? Kasi sabi mo nga, "As for me and my household, we will serve the Lord." Pagka sinabi, dineclare mo na yan, ando na lahat yun. It encompasses everything. Amen. Amen po ba? Kapag ang mga anak mo ay may pangangailangan, syempre, nandyan ang Ama. Amen. Reliable. Amen. So, it goes also. Kaya medyo mahirap mahirap yung, kaya nga nabanggit ko kanina, yung mga nanay na nag-a-act ng responsibility nung tatay rin. Not only yung mga hiwalay, but also yung mga, ang asawa, yung mga nasa abroad. Amen po ba? Kasi wala doon, yung presensya, wala doon. Kaya medyo may conflict. Amen? But, mabigat ito. Kapag sinabi mo na to, whether you are abroad, pero pinangatawanan mo to, si Lord na kasama mo nun eh. Amen po ba? Hindi na maka-amen. Bagay, nandito kasi kayo eh. Hindi naman makaka-amen yung mga nasa live natin. Mag-amen kayo dyan. Amen? So, yun. Kailangan, sabi ko nga kanina, di ba? Yung ama na may takot sa Diyos ay meron secure fortress. Amen. Because yung fortress natin ay yung covering ng Panginoon. Amen. And usually, ang ama ang nagdadala nun. Di ba? Ang nagdadala. So, napakabigat yung responsibility nun. Kasi, ang mga nanay can do as much as they want. As much as na kaya nilang gawin. Pero higit sa lahat, ang sinasandala ng mga nanay, syempre, yung tatay. Amen? Kasi tayo yung haligi. Haligi nga ba? Haligi nga ba tayo? Parang isa lang yung nag-amen. Amen. So, mga fathers, I challenge you. Amen. So, this is a special day for us. But, this message is a challenge for us also na maging man o God-fearing ang mga ama. Amen. So, sa mga present dito na hindi pa natin kasama yung mga haligi ng tahanan, sama natin sila sa prayer. Amen. Na i-draw ni Lord ang ating mga tatay. Kasi once na yung tatay ang nauuna sa church o nauuna sa patanambahan, ilang percent ba? Hindi ko na yung percent eh. Halos lahat, di ba? Halos lahat ng yung buong household, damay niya. Tama? Napakalaki ng percentage. Kapag yung anak lang, halimbawa, yung nakasumpong sa Panginoon, yung anak lang muna, siya lang muna. Di ba? Hindi pa kasama yung nanay, tatay. Kapag yung nanay yung kasama, it's about ilang percent ba yun? Parang 60 o ano. Kasi, di ba? Sorry, wala po yung, hindi ko kasama sa graphics. Na ano ko lang po ngayon. Pero once yung tatay yung kasama, parang 90% pataas.
Ganun po yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Kaya napakahalaga na ang tatay sa buong pamilya ay yung God-fearing. Amen? Tama po ba? So kaya taas po natin yung mga kamay natin. Saludo po tayo sa mga tatay na may fear of the Lord. Amen? Sapagkat yung fortress na tatakbuhan ng ating pamilya ay naroon. Amen? Tayo yung nagdadala nun. Di ba? Ano yung sa unang-una? Yung mga tatay na whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children, it will be a refuge. You will be a refuge. Amen. Yun yung pangako ng salita ng Diyos. Amen. Although this one ay para sa Panginoon talaga, but we apply it sa mga ama na may takot sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, yan. So, mamaya, I know may mga kasunod pa. But, we hope and we pray na hindi lang po tayo nabibilang sa daliri yung mga present na tatay dito. But, in the near future, di ba, Kuya Tony? Bilang UFM President, maraming mga tatay pa yung maisasama natin. Amen. So, na magkakaroon din ng fortress. Yan, di ba? Nang bigiging refuge ng pamilya. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon sa mga tatay na may takot sa Diyos. Godly fathers, faithful, man of action, teacher, nagbibigay ng hope, good example, and are very reliable. Nagulo rin, no? Amen. How great are you in the eyes of the children, the wives, and lalo-lalo na in the eyes of the Lord if we fulfill this one. Amen po ba? But the beginning lahat ng noon, fear of the Lord. Yan. Hindi lang yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom, di ba? Pero ito, the fear of the Lord begins yung pagbubuo mo ng fortress na masusumpungan ng iyong buong pamilya and makakapag-declare ka na, as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon and let us pray. Father God, marami pong salamat sa lahat ng mga ama na may takot sa iyo, Lord. And pinapanalangin po namin na magpatuloy po ang iyong pag-iingat. You give covering of your protection, O God, sa mga ama na tumatangkilik at may takot sa iyo, Lord. And sa mga ama na hindi namin kasama ngayon, whether they are abroad or nasa saan silang sitwasyon ngayon, O Lord, we pray for them na hindi lamang magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon, kundi katulad ni Joshua, once in their lives, makapag-declare sila na, as for me and my household, we will serve the Lord. Maraming po salamat. And we claim that promise, O God, sapagkat kami na yung mga anak ay nananalangin, na i-embrace mo ang mga amang ito, Lord. Hallelujah. So that together ay makasama namin sila. Hindi lamang sa church na to, Lord, but in your presence, O God. Maraming po salamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.